At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Amen? Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae, at sila ay binasbasan ng Diyos, at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sa verse 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. Praise the Lord. It in a book of Obadiah, tundok ng Sion ay duroon yung mga katatanan at maging banal at aariin ng sambahayan ni Jacob ang kanyang mga pag-aari. Sa English po mga kapatid, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. At parang wala na po akong ipipreach. Parang nasabi na kanina lahat. Praise the Lord. Hallelujah. But I believe na mayroon pa pong inihanda ang Panginoon sa atin sa araw na ito. So magang ito mga kapatid. Amen. Expect something from God. Amen. Huwag kayo sa akin mag-expect. Dahil kung sa akin kayo mag-expect, baka hindi po ako makaabot sa inyong expectation, but expect something from God. Amen. Because He is the one who can exceed our expectation, mga kapatid. Hallelujah. At alam kong kayo po ay handang-handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos sa hapong ito. Bago tayo magpatuloy, ay atin mo nang tingnan ang ating mga katabi at sabihin po natin na you are special. Man, come on church, tingnan po natin. Huwag tayong matakot, ganyan lang ang mukha niyan. Pero special yan. Amen. Special, hindi po special child. Kundi totoong special. Amen. You and I are special. Dahil special ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. You are fearfully and wonderfully made by the Lord. Amen. Hallelujah. Special ang pagkakalikha po sa atin mga kapatid. Dahil nung nilikha ng Diyos yung ibang creation sa mundo, ang Diyos ay nagsalita lamang to create it. Amen. Nung nilikha ng Diyos mga kapatid ang liwanag, God spoke, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng liwanag. Noong nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang araw, ang bituin, ang buwan, ang mga hayop, ang mga halaman dito sa mundo, ang Panginoon ay nagsalita lamang, and these things came into existence. Amen. Subalit nung nilikha ng Diyos ang tao, ang Panginoon ay hindi lang siya nagsalita mga kapatid, kundi siya po ay naglaan ng oras at lakas upang likain ang tao mula sa alikabok, at ito po ay kanyang hiningahan, at ang tao po ay naging kaluluwang buhay. Amen. So iba ang pagkakalikha po sa atin. Espesyal ang pagkakalikha po sa atin mga kapatid. At hindi lang po yan mga kapatid. Nung nilikha ng Diyos ang tao, tayo lamang sa lahat ng creation dito sa mundo ang nilikha ng Diyos ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoon. We are created in the image of and likeness of God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, huwag nating ibabase ang value po natin, ang halaga natin sa sinasabi ng mundo, sa sinasabi ng ibang tao mga kapatid. Ibase natin ang value natin sa sinasabi na nag-create sa atin. Hallelujah. Kung sinasabi man ng mundo na tayo po ay hindi mahalaga, na tayo po mga kapatid ay walang kwenta mga kapatid, subalit ang sabi ng Diyos na lumikha sa akin, I am special. I am loved. I am important.
Sapagat kung hindi mahalaga ang bawat isa sa atin, hindi bababa ang Diyos dito sa mundo magkakatawang tao upang tayo po ay iligtas, mga kapatid, upang ialay ang kanyang buhay. Ginawa niya ito because you are special. You are loved. Kaya huwag nating mamaliitin ang ating sarili, mga kapatid. Hallelujah. We are special, mga kapatid. Hallelujah. At hindi lang yan. Noong nilikha ng Diyos ang tao, hindi lang siya nilikha na special. Hindi lang po ang tao nilikha na ayon sa wangis at larawan ng Diyos. But noong nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, God gave them possessions. Ano ba yung possessions, mga kapatid? Hindi po ito yung sinasapian, ha? Hindi po yung napopossess. Possessions means the state of having, owning, and controlling of something. Possessions, mga kapatid, ibig sabihin, ito po yung pag-aari natin. Ito po yung meron po tayo. At noong nilikha ng Diyos, binigyan ng Diyos ang tao, mga kapatid, ng magagandang possessions. Magagandang pagmamay-ari. Mga magagandang bagay na taglay niya. Ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 28, noong nilikha ng Diyos ang tao, God gave man dominion. Dominion, kapamahalaan, mga kapatid. Ang sabi po doon, God gave the man dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. Amen. So ang tao po, mga kapatid, ang pinagkatiwalaan ng Diyos to manage His creation. We are created to dominate, mga kapatid. Amen. Pagkasabi sa iyong katabi, you are created to dominate. You are created to dominate. Hallelujah. You are not created to be dominated, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos upang mamahala, mag-control, mag-dominate na mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Hallelujah. You are the steward ng mga creation ng mundo, ng Diyos dito sa mundo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hi manager. Hindi man tayo manager sa trabaho natin, sa kung saan man tayo, ano man ang profession natin. But you and I are managers, mga kapatid. Amen? Because you are manager of your time. You are manager of your resources. You are manager of your abilities, your talents, mga kapatid. Yan ay magagandang bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos upang i-manage mo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At hindi lang yan, mga kapatid. Noong nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, mga kapatid, sila po ay binigyan ng katawan na perpektong nilikha ng Diyos. Noong nilikha po ng Diyos si Eva at si Adan, wala pang high blood siguro noon. Wala pang mataas na kolesterol. Wala pang mataas na uric acid. Walang mataas na blood sugar. Malusog at magaganda. Maganda at maayos na pangangatawan ang ibinigay ng Diyos sa tao. This is one of man's possession noon. A physical body that's perfectly created by God. Amen. At isa pa sa ibinigay ng Panginoon sa mga tao noon is yung peace and security. Amen. Dahil nung nilikha po nila ng Diyos si Eva at si Adan, sila po ay inilagay po doon sa Garden of Eden. At sila po ay doon po sa lugar na yon, iyon po ay isang paraiso na maganda, na secured, mga kapatid. Walang panganib, walang kaguluhan, at lahat, lahat, mga kapatid, ay mapayapa sa lugar na iyon. So ito ang taglay ng tao po noon. Hallelujah. And sa Garden of Eden, man possess provisions. Yung pangangailangan po ng tao noon ay sagot ng Diyos. Ang tao po noon, mga kapatid, ay hindi niya kailangan na mamroblema kung ano ang kanilang kakainin dahil provided ito ng Diyos noon. Amen. Amen. And the most important possession of all, doon po sa Garden of Eden, si Adan at si Eva ay malaya po nilang nakaka-fellowship ang ating dakilang Diyos. Amen. Taglay po nila ang presensya ng Diyos sa buhay po nila, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. These are the great possessions of man. Noong ang tao ay nilikha ng Diyos, he has dominion over God's creation. Meron siyang physical body perfectly created by God. Meron siyang peace and security.
meron siyang provision, taglay po niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. At I tell you church, ito po ang plano ng Diyos para sa atin. Ito po ang plano ng Diyos para sa iyo at sa akin, mga kapatid. Hallelujah. Ito po ang nais ng Diyos na buhay na taglayin ng isang tao, na makamtan niya, na gamitin niya, na ma-enjoy niya ang possessions na ito na ibinigay niya sa tao. This is His plan, mga kapatid. Kung ang kabuhay mo man ngayon, mga kapatid, ay nakakaranas ng kahirapan, ng problema, ng kaguluhan, ng kasakitan, hindi iyan ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Hindi iyan ang nais ng Diyos para sa iyo. Hindi iyan ang buhay na nais ng Diyos na makamtan mo, mga kapatid. Hallelujah. Kung nakakaranas man tayo ng kaguluhan, mga kapatid, ng kahirapan, ng problema, ng sakit at karamdaman, it is because we lost our possession. Nawala yung magagandang possessions na binigay ng Diyos sa tao, mga kapatid, because of sin. Because of disobedience, mga kapatid. Noong nilebag ni Eva at ni Adan ang utos ng Diyos na huwag kakain ng bunga ng punong kahoy, na magkakakilala ng mabuti at masama, mga kapatid, hallelujah, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Pumasok ang sumpa sa buhay ng tao. At nawala ang magagandang possessions na meron ang tao po noon. Hallelujah. At hanggang sa panahon po natin ngayon, ramdam natin yung epekto ng pagkawala ng possessions na ito na dapat sana ay taglay po natin. Amen. Subalit purihin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi nag-iiba. Ang plano ng Diyos noon ay nananatili hanggang sa mga oras natin ngayon. Kung ang plano ng Diyos ay ibigay yung magagandang possessions na ito, I tell you church, ito pa rin ang plano ng Diyos hanggang sa panahon po natin ngayon. Hallelujah. Because we serve a God who is unchanging. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. He is the same as yesterday, today, and forever, mga kapatid. Kung ano ang plano niya noon, ito pa rin ang plano niya hanggang sa mga oras na atin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Nais ng Diyos na makamtan po natin muli yung possessions na nawala doon sa Garden of Eden. Kaya sabi po rito, mga kapatid, sa Obadiah chapter 1 verse 17, but upon Mount Zion shall be deliverance and there shall be holiness. At ito po ang nais ng Diyos na gawin natin. The house of Jacob shall possess their possessions. Hallelujah. We should take back what we have lost, mga kapatid. We should take back what was given to us. We should take back what is ours, mga kapatid. We should possess our possessions, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Possess your possessions. Ito po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, sa tanghaling ito. Possess your possessions. Hallelujah. Kunin natin ang para po sa atin. Kunin natin ang binigay ng Diyos sa atin. Kunin natin ang pagmamayari po natin. Hallelujah. Ito po ay nananatiling nakalaan para sa atin. At nais ng Diyos na yung nawala sa atin ay atin pong muling makamtan, mga kapatid. Hallelujah. 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 Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nakailang minuto na. Introduction pa lang iyon. Praise the Lord. Hallelujah. So, minapakinggan po ako, mga kapatid, na pangaral sa Pilipinas na ang sekreto, kumbaga para madali po natin maunawaan ang Bible, is, tandaan daw po natin na yung buong Bible from Genesis to Revelation, kung isa-summarize daw po natin ito, it is a story about a kingdom. Ito po ay kwento about sa isang kaharian, mga kapatid. Hallelujah. It is about a kingdom established, a kingdom lost, and a kingdom restored. Amen. So ang buong Bible, mga kapatid, it is a story about the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Ito po ay story about sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Hallelujah. Na yung hari ng kaharian ay nais niya mag-expand, nais niya mag-add ng territory, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng hari, He created the earth. Ginilikha niya ang mundo, mga kapatid. Hallelujah. And established His kingdom here sa mundo. Ito po ang mababasa natin sa Genesis chapter 1 and 2, mga kapatid. At dito nga po sa Genesis chapter 1 and 2, dito po ibinigay yung magagandang possessions sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah.
And man was able to possess their possessions dahil sila po ay part ng kingdom ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. But in Genesis chapter 3, mga kapatid, the kingdom of God here on earth was lost. Nawala ang paghahari ng Diyos dito po sa mga tao dito sa mundo dahil po sa pagpasok ng kasalanan. Amen. And we lost everything. At nangyari yung pinaka-tragic na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Ano po ba yung naiisip nyo na pinakamalala na pwedeng mangyari sa isang tao? Hindi po ito yung malugi ang negosyo. Hindi po ito yung mawalan ng trabaho. Hindi ito po sa mga binata at dalaga yung mabasted ng nililigawan, mga kapatid. Hindi rin ito kamatayan, mga kapatid. This is not the worst thing that pwedeng mangyari sa isang tao. Ang sabi po ni Dr. Miles Monroe na isang evangelist, the greatest tragedy in life is not death. Ang pinaka-grabing pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay hindi po ang kamatayan. Yes, isang trahedya ang pagpasok ng kasalanan ng kamatayan sa buhay ng tao, subalit meron pang worse na pwedeng mangyari sa tao. Ang sabi po niya, the greatest tragedy in life is not death, but living a life without a purpose. Amen. Ang mabuhay tayo ng isang daang taon, 150 years, mga kapatid, subalit nabubuhay naman tayo na hindi po ayon sa purpose natin. Hallelujah! Na hindi po tayo nabubuhay ayon sa layunin bakit tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! If you are living outside the purpose to which man was created by God, you are living without a purpose, mga kapatid. Hallelujah! Ang purpose ng Diyos sa buhay po natin. Let us remember this, mga kapatid. God's purpose for man is to possess those wonderful possessions and use it, mga kapatid. To enjoy it, mga kapatid. Hallelujah! God gave man dominion. Hallelujah! To have dominion sa creation ng Diyos dito sa mundo. Subalit dahil po sa kasalanan, mga kapatid, man was created to dominate, but instead, man is now the one who is being dominated. Amen. Amen. Dominated po ang tao, mga kapatid. Hallelujah. Sa panahon natin ngayon, makikita po natin na man is dominated by Satan. Man is dominated by sin. Man is dominated by the world. Man is dominated by his worldly possessions, mga kapatid. Man is dominated by money, by his material things, by his job. Nasa halip na ang tao ang nagkukontrol ng mga bagay na ito, subalit yung mga bagay na ito ang nagkukontrol sa buhay ng tao. Amen? Maraming tao dominated by their vices, ng bisyo, mga kapatid. Dominated by their emotions. Dominated by fear, by worry, by hatred, by anger, mga kapatid, by greed. Na para lang kumita ng pera, mga kapatid, gagawin ang lahat kahit makapahamak ng iba. Kaya yung pagkain kahit imekos-mekos lamang, alam niyo ba yan? Hindi niya alam. Alam. Mekos-mekos, ito tornado yung pagkain, mga kapatid. Hindi niya alam yan. Na kahit marumi, kahit natin na nangyari noon sa ibang bansa na kahit na yung mga sangkap ay hindi ligtas, but para lang kumita ng pera, they will do it. Because they are dominated by the love of money. Hallelujah. Hallelujah. Nawala yung dominion na meron po tayo noon. But the problem is, nasa DNA pa rin natin yung gusto nating mag-dominate. At ang masaklap, mga kapatid, man is using his dominion doon sa maling bagay. Amen? Dahil tayo po mga tao, mga kapatid, mayroon tayong tendency na gusto nating i-dominate ang ating kapwa-tao. Amen? Amen po. Amen. Aminin naman natin o hindi, andun po yung urge natin, yung kagustuhan natin na tayo po ang palaging nasusunod. Amen. Tayo po ang palaging may control, mga kapatid. Tayo ang palaging nandoon sa taas. Gusto natin na tayo po ang palaging bida, mga kapatid. This is part of our sinful nature nung pumasok po ang kasalanan sa buhay ng tao. Kaya maraming tao ang uhaw sa kapangyarihan. Uhaw sa
sa power and influence. Kaya nga po may mga digmaan sa mundo. Because they want to dominate other people, mga kapatid. Kaya dito sa yung gulo sa Israel and sa Palestine, gusto nila na dominate each other. Kaya magulo ang mundo, mga kapatid. Pero wag na nga tayong lumayo kahit sa bahay nga lang, mga kapatid. Minsan kaya nagkakagulo sa bahay because hindi nasusunod yung dominion. Amen? Dahil may order po, mga kapatid. It is God, husband, wife, and children. Amen. So ito po yung order na pinapayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ang pinakamataas, ang may overall dominion sa pamilya. Subalit ang sunod po dito, mga kapatid, is yung husband. Amen. Kaya sa mga tatay, kaway-kaway. Araw natin ngayon. Hallelujah. Husband has the dominion sa buong bahay niya, mga kapatid. Siya po ang binigyan ng Diyos to have dominion. Amen. Siya po ang dapat na kaya nga ang tawag sa kanya ay head of the family. Amen. Kaya lang nagkakaproblema ko minsan kasi may mga wife na ayaw magpa-dominate. Instead gusto nila na sila po ang nagdo-dominate. Praise the Lord! Sa kanilang husband. Amen. Hallelujah. Buti na lang wala yan dito sa FOJC. Amen. Hallelujah. Hindi lang po yan, kahit yung mga bata, minsan gusto nilang i-dominate yung kanilang parents. Gusto nila na sila po ang nasusunod, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po nagiging magulo, nagiging complicated ang buhay. Alam sa mga artista, mga kapatid, kaya yung showbiz muna tayo. Kaya maraming celebrity couple na naghihiwalay. Dahil pareho silang sikat, parehong mayaman, yung babae is nahihirapan silang mag-submit doon sa kanilang asawang lalaki. Dahil sikat din sila, mayaman din sila, mga kapatid. So hindi sila nagpapasubmit, kaya po nagkakagulo at in the end sila po ay naghihiwalay, mga kapatid. Kaya para walang gulo, mga kapatid, sundin po natin ang pinapayong order ng ating Panginoon. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. God created us to have peace, mga kapatid. Kapayapaan sa buhay po natin. Hallelujah. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay. Si Eva, si Adan, taglay po nila yung kapayapaan sa buhay noon doon sa Garden of Eden. Subalit dahil sa pagpasok po ng kasalanan, nawala ang kapayapaan sa buhay ng tao. Amen. Simple lamang sana ang buhay ng tao, mga kapatid. Doon po sa Garden of Eden, very simple ang buhay ni Eva at ni Adan. Ang ginagawa lang nila is i-enjoy ang presensya ng Diyos, i-enjoy ang creation ng Diyos, i-manage yung creation ng Diyos, mga kapatid. At lahat ng kanilang pangangailangan ay sagot ng ating Diyos. Wala silang pinoproblema, mga kapatid. Subalit dahil sa kasalanan, mga kapatid, naging complicated, naging magulo, naging mahirap, naging stressful ang buhay po ng tao. Amen. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, every time na tayo po ay gumagawa ng kasalanan, yung simple at maayos na buhay na meron po tayo ay nagiging magulo. Nawawala ang peace, ang kapayapaan sa buhay po natin. Nagiging komplikado at nakakapagod kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Bakit? Dahil, mga kapatid, naandun po yung pilit nating kino-cover, itinatago yung nagawa nating pagkakasala. Amen po? Amen. Minsan, itinatago natin dahil natatakot tayong maparusahan or natatakot tayong mapahiya, mga kapatid. Nagiging komplikado dahil kapag tayo po ay minsan nagkakasala, may mga tao tayong iniiwasan. Nahihiya tayong humarap sa ibang tao, mga kapatid. Kahit nga sa pagdalo, mga kapatid, kapag tayo po ay may nagagawang kasalanan, minsan iniiwasan natin si pastor, si leader, si ating mga kapatid, lalo na kung ang nagawa natin ang hindi maganda ay ating pong kapatiran. Or kapag ang puso po natin ay puno na po ng hatred at meron na tayong iniiwasan dito sa church, nagiging komplikado, mga kapatid. Amen. Dahil sa pagdalo po natin, sa halip na tayo po ay makapagpahinga, sumasakit yung katawan natin. Bakit? Dahil tayo po ay nagkakaroon ng stiff neck.
Bakit po? Dahil kapag tayo mayroong may iniiwasan mga kapatid, kapag ikaw ay nakaupo dito at ang iniiwasan mo ay nandoon, hindi ka makakabaling doon. Doon ka lang nakatingin. O kapag ang ikaw ay nakaupo dito at may iniiwasan ka rito mga kapatid, hindi ka na makatingin dito. Ikaw ay laging nakatingin doon. Isang side lang. So sasakit ang iyong batok mga kapatid. Ang mahirap, kung ang iniiwasan mo ay si pastor, siya nangangaral dito. Or yung worship leader, or yung song leader mga kapatid. Aba, napakahirap na buong duration ng gawain, ikaw yung nakatungo. O kaya ikaw yung nakatalikod mga kapatid. Aba, sasakit ang iyong batok mga kapatid. Amen. Kaya huwag natin gawing komplikado. Amen. Kaya mamaya tingnan natin kung saan may uuwi na... Masakit yata ang bata ko ngayon. Hallelujah! Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya para maging simple lang ang buhay po natin, iwasan nating magkasala. Amen. Dahil whether we like it or not, we are going to get the consequence of the sins, mga kapatid, na ating pong ginagawa. Nakikita man yan ni pastor o hindi, nakikita man ni kapatid o hindi, mga kapatid, you are going to reap what you have sown, mga kapatid. Hallelujah! Aanihin mo ang iyong itinanim, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Gayun din mga kapatid, noong nilikha ng Diyos ang tao, taglay niya yung provision. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang tao, mga kapatid, inuna niyang nilikha ang lahat ng kanyang pangangailangan at huli na po yung tao. Kasi ipinirepair muna lahat ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao para lahat ng kanyang kailangan na inaundo na. Subalit nung pumasok po ang kasalanan sa buhay ng tao, mga kapatid, hallelujah, ngayon kailangan nating paghirapan para lang tayo po ay makakain. Ito po ang numero unong pinoproblema ng tao kung saan po sila kukuha ng kanilang kakainin, mga kapatid. Amen. Amen. At noon, taglay po natin yung maayos na kalusugan, maayos yung katawan. But ngayon, napakarami na po nating karamdaman, mga kapatid. Napakarami ng sakit na ating nararanasan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. And the worst of all, because of sin, nawalay ang tao sa presensya ng Diyos. Nawala yung access ng tao doon sa magagandang possession because of sin, because of disobedience, mga kapatid. Hallelujah. Nawala, mga kapatid, sa tao yung access sa possessions dahil, hallelujah, ang tao, mga kapatid, ay hindi na po naging bahagi ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. We are lost, mga kapatid. Nawalay ang tao sa kaharian ng Diyos dahil ang access po ng tao sa mga possessions na inilaan ng Diyos para sa kanila is yung pagiging parte or part ng kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. But salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawala man ang magagandang possession sa tao noon doon sa Garden of Eden. Subalit hindi hinayaan ng Diyos na manatili ang tao sa ganitong kalagayan. Hindi niya hinayaan na manatili ang tao na walang access sa kanyang mga possessions, mga kapatid. Hindi niya hinayaan na ang tao ay mamuhay outside of His purpose, mga kapatid. Hindi niya hinayaan ang tao na manatili na hindi siya kabilang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang ating dakilang Diyos, meron po siyang plano to restore mankind, mga kapatid. Meron siyang plano to bring us back to His original plan na nabanggit po kanina sa ating Bible study, mga kapatid. Nais ng Diyos to bring us back to the life that we have in Genesis chapter 1 and chapter 2, mga kapatid. Hallelujah. Gusto po ng Diyos na tayo po i-restore. No, hindi po nais ng Diyos na tayo po ay tuluyang mawala sa kanyang presensya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan. We have lost the kingdom noon, but God has a restoration plan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, from Genesis chapter 4 to Book of Revelations, ito po ang restoration plan ng ating dakilang Diyos. Amen. So, para po tayo mai-restore, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos is gumawa siya ng paraan to bring us back into His kingdom. Amen. Para ibalik tayo sa kaharian ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. In Romans chapter 5 verse 10 to 11, ang sabi po rito, for if
Sige, sa Tagalog, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay, at hindi lamang gayon kundi tayo'y mga gagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, itinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Hallelujah! Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, thank you Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Tayo po noon na mahuwalay ang tao sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Noong pumasok po ang kasalanan, because of disobedience, mga kapatid, man becomes God enemy. Masakit pakinggan, subalit tayo po, ang tao po noon ay naging kaaway ng Diyos. Hiwalay sa presensya ng Diyos. Hiwalay sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Subalit hindi pumayag ang Diyos na manatili na ganito po yung kalagayan. Kaya ang sabi po rito, mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng paraan to reconcile us. Amen. To bring us back, mga kapatid. To restore us, mga kapatid. Ang sabi po dito, we are reconciled to God by the death of His Son. Amen. So, yung Son, mga kapatid, huwag tayong malilito. Son is, ito po ang redemptive role ng Diyos. Ang only begotten Son, mga kapatid, this is the God who manifested in the flesh. Hallelujah! Ang Diyos mismo, mga kapatid, siya po ay nahayag sa laman, namuhay dito sa mundo, mga kapatid. Inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. To restore us, to bring us back, mga kapatid. Hallelujah! To reconcile us, hallelujah! Para magkaroon tayo muli ng access doon po sa magagandang possessions na meron po tayo noon. Hallelujah! So para magkaroon po tayo ng access muli, ang Diyos ang gumawa ng paraan para po tayo ay ibalik, mga kapatid. Hallelujah! Hindi po pumayag ang Diyos na siya po ay nanonood lamang doon sa langit while man is suffering. Ang tao po ay nananatiling lugmok sa kasalanan at siya po ay namumuhay sa kadiliman. Ang Diyos, hallelujah, bagaman siya ay komportable po doon sa kanyang trono, pinili niya na siya po ay mahayag sa laman at mamuhay dito sa mundo. Tiniis niya yung sakit, mga kapatid, yung kahihiyan, just to restore you. Just to bring you back to His kingdom, mga kapatid. Hallelujah. Para ibalik yung maayos na buhay na meron noon sa Garden of Eden. So, God, ginawa na niya yung kanyang lahat na magagawa para po tayo ay ibalik doon sa kanyang magandang plano, mga kapatid. Hallelujah. God did His part. Subalit tayo pong tao ay meron din po tayong dapat na gawin, mga kapatid. Amen. May part din po tayong gagawin, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan po nating tanggapin at paniwalaan ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating gawin at tanggapin, mga kapatid, yung gospel, yung ebanghelyo, mga kapatid, yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi po sapat na maniwala lamang at wala tayong ginagawa. Huwag tayong maniniwala sa pinapangaral ng iba. They are quoting John 3:16, mga kapatid. For God so loved the world that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi nila, maniwala ka lamang and you will be restored. Maniwala ka lamang kahit wala ka nang gagawin at makakamtan mo yung restoration, yung kaligtasan. Hallelujah. But before John 3:16, mga kapatid, meron munang John 3:5. Amen. Meron munang John 3:7, mga kapatid. Hallelujah. In John 3:5, mga kapatid, ang sabi po, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah. In John 3:7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Hallelujah. Hindi po sapat ang maniwala lamang, subalit wala naman tayong aksyon. Kailangan po nating ipanganak sa tubig at sa espiritu. Kailangan nating ipanganak na muli. Hallelujah. Kailangan nating magsisi sa ating kasalanan. Mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Mabautismuhan sa banal na espiritu. And you will be restored. Hallelujah.
You will be reconciled. You will no longer be a citizen of this world. You will be a citizen of the kingdom of heaven. Hallelujah. And once again, you will have an access to your possessions, to the things that God gave to man, sa mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. And there's no other way para po ang tao po ay makabalik sa kaharian ng Diyos except Jesus. There is no other way. There is no other solution, mga kapatid, para ang tao po ay muling ma-reconcile sa Diyos. Hallelujah. In John 14 verse 6, mga kapatid, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. Walang ibang makapagbabalik sa ating sa kaharian ng Diyos kundi ang ating Panginoon. Jesus is the only solution, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Your religion cannot save you. Amen. Your good works cannot save you, kapatid. Amen. Your good looks cannot save you. Amen. Your money cannot save you. Hallelujah. Because it is only Jesus can restore the possessions, can restore the access to our possessions, mga kapatid. Hallelujah. Tanging ang Panginoon lamang ang daan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi membership, hindi po porket kabilang tayo sa isang gawain, mga kapatid, it is automatic na tayo po ay ligtas na. No. It is only our relationship to Jesus that can save us, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Palakpak sa ating sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, tayo po na tumanggap sa ating Panginoon, by obeying the gospel, we are blessed beyond measure. Amen. Amen. We are blessed beyond measure, mga kapatid. Hallelujah. Because our life is never the same again when we receive Jesus, mga kapatid. Our life was transformed. Our life was changed. We became a new creation, mga kapatid. Hallelujah. Wala na ang dati nating pagkatao, mga kapatid. By the precious blood of Jesus and by His Spirit, our life is turned around, mga kapatid. Because of Jesus, we have now an access again to our possessions. Amen. Amen. Now we regain our dominion, mga kapatid. Hallelujah. We now have an access to our dominion. Hindi na po tayo dominated ng kaaway. If you have Christ in you, hindi ka na dominated ng kaaway. Hindi ka na dominated ng kasalanan. Hindi ka na dominated ng mundong ito. Hindi ka na dominated ng ating laman. Because dominion is now available to you. Hallelujah. Kung dati-dati alipin tayo, sunod-sunuran tayo sa ating kasalanan, sa ating bisyo, sa ating masasamang pag-uugali, mga kapatid. Sunod-sunuran tayo sa sistema ng mundo, sa layo ng ating mata, ng ating laman. Kung dati-dati madali tayong matukso at magkasala, mga kapatid. Subalit hindi na ngayon. Amen. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. When we receive Christ, mga kapatid, our dominion is restored. Hallelujah. We can now resist the devil. We can now resist the temptation of this world. We can now fight the desires of our flesh. Hallelujah. Hindi na tayo sunod-sunuran sa kaaway, mga kapatid. Hallelujah. When you have Christ in you, mga kapatid, masasabi na natin, devil, get thee behind. I have dominion in Jesus' name. Hallelujah. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, Satan. Hindi na ako sunod-sunuran sa iyo. You are now under my feet. Hallelujah. Hindi mo na ako mapapasunod sapagkat malaya na ako. Malaya na tayo, mga kapatid. Dahil ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ay pinalaya na po tayo. We are now free, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Malaya na tayo. Malaya na tayo sa pag-aalipin ng kaaway. Malaya na tayo sa pag-aalipin ng kasalanan. Malaya na tayo sa pag-aalipin ng mundo. If the Son shall therefore make you free, you are free. Indeed, mga kapatid. Malaya na po tayo. Malaya na po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. The enemy has no more power in you. Kung ikaw ay isang totoong lingkod ng Diyos, mananampalataya ng Panginoon, sin has no more power in you. Because you now have dominion, mga kapatid. Hallelujah. Because of Jesus, dominion is available to you. At kung iniisip man natin, mga kapatid, na malakas yung kaaway, malakas ang mundo, mga kapatid,
I tell you, church, hallelujah, gaano man kalakas ang kaaway, gaano man kalakas ang mundo, mga kapatid, hindi sila mananaig. Amen. Hindi sila magwawagi sa atin, mga kapatid. Bakit? Because greater is He that is in me. Greater is He! Greater is He! Greater is He that in me, that He who is in the world, mga kapatid. Hallelujah! Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, huwag nating sasabihin na tayo po ay tao lamang na madaling madarang, na madaling mutokso, na madaling magkasala, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ka lang ordinaryong tao. You have Christ in you. You have Holy Ghost in you. Hallelujah! Nasa iyo si Kristo. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na, hallelujah, gamitin natin ang dominion po natin. Hindi yung kanting kalabit ng tukso, mga kapatid. Agad tayong sumusunod, malaya ka na. Amen. Bakit ka uli magpapaalipin? You have dominion. Kung tinutukso tayo, hallelujah, I have dominion in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. You have the power within you, mga kapatid. You have Jesus in you, mga kapatid. Hallelujah. Kaya gamitin yung dominion na meron po tayo. Dominion is now available to you, mga kapatid. Hallelujah. You have an access to your dominion. To your dominion. Hallelujah. Ano pa ba yung nawala sa atin noon? Nawala sa atin noon yung kapayapaan. Nung pumasok ang kasalanan, pumasok po ang kaguluhan, mga kapatid. Hallelujah. Na dati-dati ay mapayapa at simple lang ang buhay, subalit dahil sa kasalanan, ang buhay ng tao ngayon is dominated by fear, dominated by worry. Nakakapagod ang buhay sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Dahil namumuhay tayo sa mundong magulo at puno ng problema. Amen. Subalit, when we found Jesus, hallelujah, ang kapayapaan ay muling available po sa atin. Amen? Hallelujah. We have now the peace that passeth all understanding, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Taglay po natin ang kapayapaan na hindi po natin maipaliwanag. Kung dati stress tayo sa ating problema, dahil sa kaguluhan ng mundo, sa paligid po natin, now you have an access to the peace that passeth all understanding. Amen. Amen. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, mga kapatid, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yung kapayapaan na hinahanap ng mundo ng napakatagal na panahon ay hindi po nila masumpungan, sapagkat ito po ay available lamang sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, taglay mo na yung kapayapaan, mga kapatid. Ang sabi po rito, kung tayo po ay may inaalala, ano po ang gagawin natin? Sabihin natin sa ating Panginoon. Ilapit natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag po tayong pa-stress sa mga bagay-bagay dito sa mundo, mga kapatid. Madali tayong tatanda niyan pag ganyan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi man nagbago ang ating kalagayan, hindi man nagbago ang mundo, na nanatili pa rin magulo. But because you have Christ in you, you now have peace, mga kapatid. Amen. Taglay po natin ang kapayapaan na hindi po natin lubos na maunawaan o hindi natin kayang maipaliwanag, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo man ay meron mga nangaaway sa atin o nagchichismis sa atin, mga kapatid, naninira sa atin, mga kapatid, amen, may nagmamarite sa atin, just remain at peace, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise the Lord. Dahil mamamatay din ang mga yan. Praise the Lord. Hindi nga lang ngayon. Matagal nga lang. Pero lahat naman ng tao, mga kapatid, ay mamamatay. Amen. Una-una lang yan. Subalit tayo na naglilingkod sa Diyos, once na dumating ang rapture, mga kapatid, hindi na natin mararanasan ang kamatayan. We will be taken up, we will be caught up, mga kapatid, at makakasama na natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Noon, because of sin, nawala po yung presensya ng Diyos sa buhay po ng tao. Did you know, God, mga kapatid,
God's presence is man's natural environment. Amen po? Amen. Kung ang isda, ang kanyang natural environment ay tubig, kung ang puno, ang kanyang natural environment ay yung lupa, kapag inalis mo ang isda at ang puno sa kanilang natural environment, hindi ito makakasurvive. Amen. Ang natural environment po natin ay ang presensya ng Diyos. Amen. You are created for God's presence, to be in His presence, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, noong mawala yung presensya ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, man is lost, mga kapatid. Talagang siya po ay nawala ay nandun yung panghihina, mga kapatid, sa tao. Dahil wala siya na kanyang natural environment. Subalit purihin ang Diyos, hallelujah. Dahil ikaw at ako has now an access to God's presence. You now have an access to God's presence, kapatid, hallelujah. Kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay napapagod, mga kapatid, dahil sa napakaraming problema sa mundong ito, kung nabibigatan ka sa iyong mga nararanasan, God's presence is available to you. Amen. Amen. All you need is to come to Him. At sabi ng ating Panginoon in Matthew 11 verse 28, ang sabi po rito, magsiparito kayo sa akin, kayong nangagpapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Hallelujah. Sa buong linggo, mga kapatid, I'm sure marami po sa atin ang bugbog sa trabaho, Amen. bugbog sa problema, bugbog daw sa asawa. Ang dami nating pinagdaanan, tayo po ay nanghihina kung minsan. Subalit napakapalad po natin. We are really blessed because God's presence is available po sa atin. Hallelujah. Ikaw ba ay napapagod, kapatid? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, come. Hallelujah. Ikaw ba ay nanghihina? Ang sabi ng Panginoon, come. Ikaw ba ay nadi-discourage? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, halika. Ikaw ba ay nabibigatan sa iyong mga nararanasan? Ang sabi ng Panginoon, come. Hallelujah. And my presence is available for you. I will strengthen you. I will comfort you. I will restore your strength. I will give you rest. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ugaliin nating dumalo sa gawain ng Panginoon. Dahil sa buong linggo, sobrang bugbog po tayo. At kapag tayo po ay dumadalo dito, tayo po, mga kapatid, magpuri ng buong lakas at hallelujah, buong puso, mga kapatid. Hallelujah. Dahil I assure you, dumating ka man dito sa bahay panambahan na ikaw po ay dapang-dapa, ikaw po ay nanghihina. But when you praise God with all your might, hallelujah, with all your heart, hallelujah, when you feel the presence of the Lord, when you are filled by the Holy Spirit, uuwi kang may kalakasan, uuwi kang may kagaanan, uuwi kang may kapahingahan, because you have felt the presence of God, mga kapatid. Kaya nga minsan siguro naranasan nyo rin po, na talagang minsan kulang na lang ay hilahin natin ang paa natin papunta rito. Amen. Dahil sa dami nating pinagdaanan. Subalit pag naranasan po natin ang presensya ng Diyos, hallelujah, hallelujah, when we felt, hallelujah, the presence of God, hallelujah, dahil sa presensya ng Diyos, mayroon pong kapahingahan, mayroon pong comfort, mga kapatid, mayroon pong kagalakan, mayroong healing, mayroong revival, hallelujah. Kaya pag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, hallelujah, yung pagod ay nawawala. Hallelujah. Kung baga sa cellphone, mga kapatid, lobat na tayo pagdating dito, subalit because of our access to God's presence is available. At kapag ito po ay ating in-access, we are again recharged. Amen. We are again full charge. Hallelujah. Kaya paglabas natin dito sa bahay panambahan, pag uwi natin, we are ready to rumble again. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang ibigay sa akin? Hallelujah. I can, hallelujah, have victory because God is strengthening me. Dahil sa presensya ng Diyos, hallelujah, ay naranasan ko, naramdaman ko, and my strength is now restored once again. Hallelujah. Hallelujah. Sige, palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At dahil po, mga kapatid, dahil po sa ating Panginoon,
Hallelujah. We are now again a citizen of the kingdom of God. Amen. Dahil nung ating po tinanggap ang ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng ibang citizenship. Hindi na po tayo citizen ng mundong ito. Hindi na po tayo basta Filipino citizen lamang, mga kapatid. Hindi na po tayo basta senior citizen lamang. But we are the citizen. Sorry. Amen. Praise the Lord. But tayo po ay citizen ng kingdom of God. Amen. Hallelujah. You have the right, kung ikaw ay Filipino citizen, you have the rights and privilege as a Filipino citizen. Amen. And now you are citizen of the kingdom of God. You have the rights and citizen privileges bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Amen. Dati sumasakit ang ulo natin kung kakaisip kung ano po ang ating kakainin, ano po yung ating pananamit, ang ating titirahan, yung pag-aaral ng ating mga anak, pambayad kay Judith. Kilala niyo po ba si Judith? Amen. Hallelujah. Every month. But now you have an access to God's provision. Amen. Because you are a citizen of the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. Kapag ikaw is citizen ng kaharian ng Diyos, you have the rights and privileges. At ang iyong hari, ang iyong Panginoon, sagot ng hari ang pangangailangan mo. Amen. Mayaman ang hari po natin. Hallelujah. Sagot ng hari ang ating pong pangangailangan, mga kapatid. Kaya huwag nating ubusin ang ating oras at lakas sa pamumroblema sa anong ating pong pangangailangan. Hallelujah. Dahil we have an access to our possession. We have an access to our provision. Mayaman ang hari ko. Hallelujah. At hindi lang siya hari ko. Siya ay aking tatay. Hallelujah. Hindi niyo po ba naunawaan yun, mga kapatid, na ikaw ay mamamayan ng isang napakamakapangyarihang bansa. Kumbaga, daig mo pa yung isang US citizen, mga kapatid. At hindi lang iyon. Hindi ka lang citizen, but you are the sons and daughters of the King, mga kapatid. Hallelujah. The most powerful King in the universe. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, you have now access to your possessions. Hallelujah. Huwag na tayong pa-stress sa ating mga pangangailangan. Huwag na tayong pa-stress, mga kapatid, sa mga problema po natin, sa ating mga babayaran kay Judith, mga kapatid. You have now access to provisions. Dati takot na takot tayo kay Judith tuwing katapusan, mga kapatid, na tayo po ay nagtatago, mga kapatid. Hallelujah. But now you have an access to your provisions. Kaya na nating hamunin si Judith. Hallelujah. Labas, mga Judith. Bababayaran din kita. Hindi lang ngayon. Hindi lang buo. Pero mababayaran kita because my King is rich. Hallelujah. I have rights and privileges. Sagot ng hari ang pangangailangan ko. My God will provide my needs according to His riches and glory, mga kapatid. Hallelujah. This is your rights. Hindi mo kailangan magpalmaglupasay. Hindi mo kailangan magmakaawa para makamtan ito. Ito po ay iyong karapatan. At kapag ito ay hiningi mo sa Diyos, God can say no. Dahil this is your rights. Sa Pilipinas, kapag ikaw humingi ng passport, mga kapatid, hindi ka nila pwedeng tanggihan. Because you are a Filipino citizen, as long as you have all the documents, they should give you. Ganon din po ang pagiging citizen natin ng kaharian ng Diyos. When we claim our rights, mga kapatid, God can say no. Kaya kung pinangako ng Diyos na sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hallelujah, mangyayari at mangyayari ito, mga kapatid. Hallelujah. God can say no. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, now that we have an access to our possessions, mga kapatid, hallelujah, i-claim po natin ito. Gamitin po natin ito, mga kapatid. I-enjoy po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. We should go forward and possess our possessions. Hallelujah. Dahil walang, hindi po makakatulong sa atin, baliwala gaano man kaganda ang isang bagay, gaano man kaganda ang isang regalo sa atin, kung hindi naman natin ito tatanggapin at gagamitin, hindi po natin ito mapapakinabangan. Amen. Hindi po ito makakatulong sa atin kung hindi po natin kukunin, kung hindi po natin tatanggapin at kung hindi po natin gagamitin. Now your wonderful possessions, mga kapatid, claim it. Claim and use your dominion.
Amen. Claim and use the peace that God gave you, mga kapatid. Hallelujah. Claim and use your rights as a citizen of the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. Ang problema sa ibang mga Kristiyano, mga kapatid, alam nyo, hindi nila ginagamit yung binigay ng Diyos sa kanila. Hindi po nila pinuposes yung possession sa kanila, para sa kanila. Yun po ay inilaan ng Diyos para sa iyo. Now that you have an access, mga kapatid, gamitin po natin. Huwag po nating baliwalain at huwag po nating sasayangin. Huwag tayong maging katulad noong sa parable of the 10 talents. Alam niyo po ba yun? Yung doon po sa isang servant na binigyan ng isang talent, isa na nga lang yung binigay sa kanya, mga kapatid, as his possessions. Pero anong ginawa nung servant na yun? Humukay at itinago yung kanyang talent, mga kapatid. Amen. Sa halip na gamitin, sa halip na kanyang mapakinabangan at ma-enjoy niya yung benefits na paggamit po noon, itinago lamang niya. Hindi niya po ginamit. Kanya lang pong pinabayaan, mga kapatid. Hallelujah. I don't know what is the reason, exact reason bakit ginawa ng servant na yon. Marahil yung servant na yon, mga kapatid, ay maybe he is just lazy. Nagamitin po yung possessions na binigay sa kanya. The sad thing is, there are Christians, mga kapatid, na ganun. Sometimes they are lazy to use the possessions that we have, mga kapatid. Or minsan, may mga Kristiyano na ayaw nilang gamitin yon dahil sila po ay busy. Na sila po ay maraming ginagawa, mga kapatid. Dominion is available to them but they are not using it. Instead, they allow themselves to be dominated once again. Meron ka ng dominion sa iyo, sa mundong ito. But the sad thing is there are Christians, they allow themselves to be dominated by Facebook, dominated by TikTok, dominated by, Instagram, dominated by Netflix, dominated by YouTube, mga kapatid. Hindi nila ginagamit yung meron po sila, mga kapatid. At siguro may mga Kristiyano rin na, although meron po silang possessions, mga kapatid, they have an access to their possessions, but they are ignorant. Hindi po nila alam kung ano po ang meron po sila. Hindi po nila alam yung kanilang totoong identity bilang Kristiyano na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Parang yung may mga Kristiyano na katulad ng nabasa kong kwento na mag-asawa na nanalo ng ticket sa isang cruise lines. Alam niyo yung cruise lines, yung mga luxury liner na namamasyal sa magagandang lugar. Itong mag-asawa na ito, mga kapatid, na nagtatrabaho sa isang kumpanya, nanalo po sila ng ticket sa cruise lines. For 1 whole week, sila po ay mamamasyal sa magagandang lugar. But the problem is yung ticket is hindi po siya convertible to cash. At doon manalo po sila, nataon na sila po ay walang pera. Kaya lang, nanghihinayan naman sila kung hindi nila gagamitin. So, ang solusyon na naisip nila para sila po ay, para ma-enjoy po nila at magamit, bago sila sumakay ng barko, bumili po sila ng biskwit. Na biskwit for the whole week. Ito po ang kanilang kakainin doon sa barko dahil wala silang pambili ng pagkain. So, ganun na nga, sila po ay may dalang biskwit ng pagsakay ng barko. Nagpunta po sila doon, nakapunta sila sa magagandang lugar, subalit hindi nila masyadong na-enjoy. Dahil sila po ay nagugutom. Hindi sila po makakain. Hindi po sapat yung kanilang nakakain, mga kapatid. Kaya nung matapos yung cruise, mga kapatid, after 1 week, sila po ay, nung sila ibababa na, sila po ay sinalubong ng isa sa mga crew. Tapos kinamusta. Sabi, sir, ma'am, kamusta ang inyong pamamasyal, ang inyong cruise? Ang sabi ng mag-asawa, enjoy sana. Kaya lang, gutom. Dahil biskwit lang for the whole week. So nagtaka itong crew. Tapos kinuha yung ticket. Binasa niya. Ay, bakit kayo nagtiyaga lang sa biskwit? Nakalagay po rito na for 1 whole week, libre yung pagkain. Sagot na ng cruise, yung pagkain ninyo. Bakit hindi nyo ginamit? Bakit hindi nyo binasa? Nakapag-enjoy sana kayo. Kaya pagka kayo bibili ng ticket, basahin muna ninyo.
Baka mamaya may nakasulat daw na hindi nyo alam. But the sad thing is, there are Christians who are like this, mga kapatid. You have possessions, but many Christians, they don't know that they have that. Hindi nila alam yung possessions na meron po sila. Hallelujah. Na may mga Kristiyano na parang laging talunan, laging bagsak. But you are the son of the King who is victorious. He never lost a battle. At ikaw ay anak ng hari na makapangyarihan na mayaman. Subalit kung hindi natin alam, mga kapatid, hindi po natin ito magagamit. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, don't waste your possessions. Amen. Huwag po natin sayangin ang na meron po tayo, mga kapatid. Huwag po natin sayangin yung rights na meron po tayo bilang citizens ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Huwag po natin itong sayangin, mga kapatid. Claim and use your rights, mga kapatid, bilang citizen of the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang ating hari, hindi po siya na-offend sa kanyang mga citizens, sa kanyang mga anak, ng hingi ng kanyang rights, mga kapatid. Hallelujah. Hindi siya po na-offend sa mga tao na lapit sa kanya at humihingi ng kanyang pangangailangan, ng kanyang mga possessions, mga kapatid. Ang Diyos ay na-offend doon sa mga anak niya na hindi lumalapit sa kanya. Sa mga anak niya na hindi nag-claim ng kanyang rights, mga kapatid. Because this is a sign of pride, mga kapatid. This is a sign of hindi po pagpapasakop sa Diyos na parang sinasabi natin sa ating Panginoon na hindi kita kailangan. Kaya ko ito mag-isa. Claim your rights, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating isipin na kaya po natin ang yung buhay po natin dito sa mundo ng sarili lang po nating lakas at kakayanan. Kaya nga ang nais ng ating Panginoon dito po sa Matthew chapter 7 verse 7, sabi po rito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga susumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Access your possessions through prayer. Hallelujah. I-access po natin ang ating mga possessions. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Hingi natin sa ating Panginoon. Claim and exercise your rights through prayer. Hallelujah. Kung tayo po ay tinutuksong, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, I need my dominion. Hallelujah. Palakasin mo ako na malabanan ko ang tuksong ito. Kung tayo po ay nakakaramdam ng takot, lumapit tayo sa ating Panginoon. Panginoon, natatakot ako. Hallelujah. Palakasin mo ang loob ko. Kung tayo po ay namumroblema, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, I need your comfort. I need your guidance. I need your wisdom. Hallelujah. At isang tiyak na bagay. Hallelujah. Hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Hallelujah. Because you are His sons and daughters. Ang isang mabuting magulang, mga kapatid, hindi niya hihindian ang kanyang anak na humihingi sa kanya. Access your rights. Access your provisions. Access your possessions, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo po ay nanghihina, mga kapatid, humingi tayo ng kalakasan sa ating Panginoon. Amen. Bawat pagising natin sa umaga, mga kapatid, Lord, I claim my access to my possessions today. Hallelujah. I claim dominion. I claim the peace. Hallelujah. The provisions, your presence sa buhay ko. Hallelujah. Para sa buong araw, hallelujah, andoon ang gabay at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na po tayo matapos. At ang sabi po sa Obadiah, na nabasa po natin, chapter 1, verse 17, ang sabi po roon, at aariin ng sambahayan ni Jacob ang kanyang pag-aari. The house of Jacob shall possess their possessions. So mga kapatid, ito po ay isang prophetic statement na ang mga Israelita, darating ang panahon na ipoposes nila yung kanilang possessions. Subalit hindi lang po ito tumutukoy sa mga physical Israelites, but ito rin po ay tumutukoy sa mga spiritual Israelites, at ito po ay walang iba kundi po tayo. Amen. The children of the living God. Darating ang time, mga kapatid, na we will fully possess
our possessions, mga kapatid. We will fully possess our inheritance dahil tayo po ay tagapagmana ng ating dakilang Diyos. Dahil tayo po ay kanyang anak, tayo po ay kanyang tagapagmana. When the kingdom of God is fully restored, mga kapatid, we will fully possess our possessions. Hallelujah. Makakamtan po natin yung ating pong mana, yung ating inheritance kapag naandun na po tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Makakamtan po natin yung buong possessions po natin doon sa new heaven and the new earth, mga kapatid. Na sa lugar na iyon, wala na pong kamatayan, wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang paghihirap, mga kapatid. Hallelujah. So what a day it will be, mga kapatid, kapag nandoon na po tayo sa piling ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Gaano man ang hirap na pinagdaanan natin dito sa mundo, subalit hindi natin ito pwedeng ikumpara sa glory na mararanasan natin doon sa piling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Subalit, mga kapatid, habang tayo po ay nandito sa mundong ito, mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, nais ng Diyos na gamitin po natin, i-access po natin ang mga bagay na binigay niya sa atin. God wants you to use your dominion. Amen. God wants you to access and use the peace na pinagaloob niya sa ating, mga kapatid. The provisions, the healing in His presence, mga kapatid. Why? Because God wants you to be successful. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Amen. God wants you to be successful, mga kapatid. Just remember, nais ng Diyos na magtagumpay ka. Ito ang nais ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Bakit? Hallelujah. Dahil yung isang painting, mga kapatid, kapag ang painting ay nagtagumpay, ang nag-glorify is yung painter. Amen. Ang isang bahay na maganda, kapag ito po ay nag-glorify at nag-glorify, hindi yung bahay, yung nagawa. You are the creation of God. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ang tagumpay mo ay glory ng ating Panginoon. Kaya God wants you to be successful. Lahat ng kailangan mo ay pinagkaroob na. Inihanda na ng Diyos. All you need is to use it. All you need is to possess it. All you need is to enjoy it. Because God wants you to be successful. God wants you to be victorious. Hindi nais ng Diyos yung langit na wala ka, wala ako. Nais niya na makapiling ka niya. Kaya nga ang Diyos sa bawat sakit, bawat suntok, bawat sugat na kanyang naranasan, hindi niya iniisip ang kanyang sarili, iniisip kanya. Because nais niya na makapiling ka niya. Nais kanya na ikaw ay muling makapiling niya sa kanyang kaharian, mga kapatid. Hallelujah. Dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga hindi niya inispera ang kanyang buhay para lamang sa iyo. Para lamang ibalik tayo doon sa kanyang original na plano. Hallelujah. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. At sa ating last verse, mga kapatid, let us read sa Matthew chapter 13, verse 44. Ang sabi po rito, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yung bukid na iyon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. So dito po, mga kapatid, sa parable na binanggit ng ating Panginoon, yung isang lalaki na nakasumpong ng isang napakagandang kayamanan sa isang bukid, mga kapatid, na pwede niyang maposes, na pwede niyang makamtan, mga kapatid. But he has to give up everything. He has to sell everything, mga kapatid, just to possess that treasure. Hallelujah. 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 To possess your possession, you need to surrender everything to God. Amen. Hinihingi ng Diyos ang lahat na meron ka, hindi para ikaw ay mawalan, kundi para bigyan ka ng higit pa sa meron ka, mga kapatid. Hallelujah. God is asking from you
your temporary time, mga kapatid. Hallelujah. Because He wants to give you eternity. Ang buhay na walang hanggan. He is asking you to surrender your temporary life to give an everlasting life doon sa kanyang kaharian. Kaya kapag may hinihingi ang Diyos sa atin, huwag tayong matakot, mga kapatid. Dahil kapag may hiningi ang Diyos, He wants you to surrender it. Dahil maganda ang ibabalik niya sa iyo. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, to possess your possessions, isuko natin ang lahat sa ating Panginoon. Hallelujah. Surrender everything. Hallelujah. Kung ano man ang may pinanghahawakan pa tayo, mga kapatid, surrender everything to God. Hallelujah. Hallelujah. Isuko natin sa Diyos. Hallelujah. Upang mapa sa atin yung the greatest treasure na pwedeng makamtan ng isang tao. And this greatest treasure is our Lord Jesus. Hallelujah. Nais niya na isukol mo ang buhay mo at hayaan mo siya ang maghari sa buhay mo. Hallelujah. Because He is the one who is in control of everything. He knows you. Hallelujah. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at ang iyong hinaharap. Hallelujah. And He loves you. And He wants you to be successful. Nais ng Diyos na makapiling kanya doon sa kanyang kaharian, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Mawala man ang lahat ng bagay dito sa mundo, as long as you have Jesus in your life, mga kapatid, you have everything. Amen. Nasa atin na pong lahat kung nasa atin ang ating Panginoon. Hallelujah. This world can take everything from me, but give me Jesus. Amen. Jesus is mine. Hallelujah. He is our greatest treasure. He is our greatest possession, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Surrender everything and claim, possess, hallelujah, the relationship with Jesus. Hallelujah, hallelujah. At kapag nasa atin na po yung possessions po natin, ipamalita po natin, ibahagi po natin, wag nating sarilinin yung magandang buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon, yung magandang balita na nakamtan po natin, yung magandang bagay na nakamtan po natin, wag nating sarilinin, mga kapatid, ang mga pagpapala, kundi ibahagi din po natin, ibahagi natin ang ating Panginoon sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen.